Sabi ng tatay ko, baka ginayuma ako ng boyfriend ko ngayon. Magandang araw po sa ating lahat. Samahan niyo akong bigyan ng payo ang ating sinder na si Ma'am Janice from Nueva Vizcaya. At ito po ang mensahe niya. Hello po kuya, I'm Janice, 19 years old from Nueva Vizcaya. Baka pwede po akong makahingi ng advice kuya patungkol sa gustong mangyari ngayon ng boyfriend ko. Gusto kasi niyang magtanan na daw po kami at dalhin niya ako sa probinsya niya. Nagdalawang isip po ako kuya dahil nag-aaral pa po ako. Scholar kasi ako sa isang university dito sa amin. At umasa din po ang magulang ko na makapagtapos po ako sa pag-aaral. At umasa din sila na makakatulong ako sa pagtanda nila. Ayaw kasi nila sa boyfriend ko kuya dahil 43 years old na po. Pero para sa akin, hindi naman halata sa itsura niya. Isang bisis kasi bumisita siya dito sa amin. Nagagalit po yung tatay ko sa boyfriend ko. Sabi ng tatay ko sa akin, baka daw ginayuma ako ng boyfriend ko ngayon. Okay naman po yung boyfriend ko kuya, mabait naman siya at may trabaho din siya. Isa po siyang truck driver. Umamin naman siya sa akin na hiwalay na siya sa asawa niya. Napamahal na din kasi ako sa kanya dahil pinagkatiwala ko na din ang aking pagkababae sa kanya. Sana po mapansin niyo po itong message ko kuya. More power po sa channel niyo. Salamat. Ma'am Janice ng Nueva Vizcaya, magandang araw po sa inyo. Shout out na rin po sa lahat ng taga Nueva Vizcaya. Mag-ingat po kayo palagi. Ma'am Janice, diretso na po tayo dito sa problema mo. Para sa akin ma'am, sa edad nyo po na 18 years old, 19 years old, masyado pa pong maaga para pumasok sa buhay may asawa. Dito sa sinabi mong gusto makipagtanan sa iyo ang boyfriend mo, hindi po ito madali ma'am. Kung maaari lang po, huwag po muna kayong magpadalos-dalos dahil ang salitang pagtatanan ay hindi po maganda ang may dudulot nito sa buhay mo. Bakit ko ba ito nasabi? Dahil hindi lang ang buhay mo ang sisirain mo dito, kung hindi, pati relasyon mo sa magulang mo, kayang sirain ng salitang tanan. Oo, may mga iilan na gumawa ng ganito na nagtatagumpay din naman sila sa buhay relasyon nila. Pero mas marami ang naghihirap at kalaunay bumalik din sa magulang nila pagkalipas ng ilang buwan o taon. At sabi mo ma'am, umasa ang magulang mo na makapagtapos ka sa pag-aaral. At umasa din sila na makakatulong ka sa kanila pagdating ng panahon na hindi na nila kayang maghanap buhay. Dito pa lang ma'am, dapat mag-isip kang mabuti dahil walang magulang na nangarap para masira ang kinabukasan ng kanilang anak. Scholar, ang salitang napakaraming naghahangad. Napakaraming estudyante na gustong makakuha ng ganitong klaseng benepisyo. Kaya wag mo itong sayangin dahil ito ang susi mo para matupad ang mga pangarap mo at ng magulang mo. At sabi mo, napamahal ka na sa lalaking ito at pinagkatiwala mo na rin ang pagkababae mo sa kanya. Wala na tayong magagawa sa part na ito dahil nangyari na. Pero wag kang mag-alala dahil hindi pa ito pwedeng dahilan para masira ang takbo ng buhay mo. At ito ang payo ko sa iyo ma'am, ulitin ko, bata ka pa, 19 years old ka pa lang. Pero siguro naman naiintindihan mo na ang salitang mahirap. Wala po akong problema sa agwat na edad nyo kung totoo naman kayong nagmamahalan sa isa't isa. Wala din akong problema kung ano man ang itsura ng partner mo. Pero yung pagkakatao na meron ka ngayon, huwag nyo pong sayangin na dahil yan po ang sigurado na magbibigay sa iyo ng maayos na buhay pag dumating ang tamang araw na makapagtapos ka sa pag-aaral. At sa ngayon, huwag ka munang magpakalunod sa salitang pagmamahal. Unahin mo muna yung mga bagay na may kasiguraduhan ka in the future dahil ang pagmamahal na yan, kapag dumating yung time na magkasama na kayo at magkaroon kayo ng kaliwat kanan na problema, maniwala ka sa akin, baka magulat ka, biglang mawawala ang salitang pagmamahal na yan. Lalo na't hindi ka pa handa na harapin ang mga bagay sa buhay may asawa. Kaya naman, pakiusap ko sa iyo ma'am, huwag ka munang magkamali na mag-decide na sasama ka sa lalaki na yan. Maawa ka sa magulang mo. Hindi sa minamaliit ko ang buhay driver dahil marangal naman itong trabaho. Pero kung sakaling ipilit mo ang sarili mo na makipagtanan, masisigurado kong ang income bilang isang driver ay sapat lang talaga para ikabuhay nyo bilang mag-asawa. So paano ka pa makatulong sa magulang mo kung darating ang araw? Kaya kung seryoso sa iyo ang lalaki na yan, sa tingin ko kaya niyang maghintay hanggang makapagtapos ka muna sa pag-aaral. Para makakuha ka ng trabaho, para makatulong ka sa magulang mo. At mayroon ka pang magagamit na pera para sa pamilya nyo.
Okay? Sana ma'am makatulong itong payo ko sa iyo at maraming salamat po sa tiwala. Paalam.